Another boring topic. Queuing, queue. Queuing theory. Hindi siya queuing. It's queuing theory. Ano ang ibig sabihin ng queue? Or ito, queue. Ano ang ibig sabihin ng queue without the ing? Sa Tagalog, pila. Ano ang ibig sabihin ng queuing? Pumipila. Pumipila pala. Pumipila. So, kung gusto mo makakita ng example ng queuing, ito. Nakapila ng mga sasakyan. So, ang example ng queuing ay hindi lang applicable sa sasakyan, pati rin sa mga tao. Kasi universal term yan. Ito, queuing. For example, pumipila kayo sa ayuda, queuing yun. So, queue pa rin ang tawag sa mahabang pila ng ayuda. So, hindi lang tao, pati mga bagay. Pati mga hayop, o lahat. Basta kung nakita niyo pumipila, pati mga ants, pumipila sa pagkain. Hindi ko alam, pumipila mga yan. Queuing pa rin yun. Okay? So, kailan ka ba makakakita ng queuing na sasakyan? Well, makikita mo sila pumipila sa gasolinahan, sa drive-thru ng Jollibee, McDo, sa toll booth ng expressway. Yun. Sa traffic headlights, kung saan yung intersection point, pipila din sila doon, hintayin nila na mag-green yung red. Queuing pa rin yun. Gets? Pati sa pag-park pala. For example, meron tayong narrow na parking area. Ito. So, pupunta yung sasakyan doon. Maiipon dyan. Tapos, next na sasakyan, mag-park siya dyan. Hindi na makalabas yung first. Tapos, next, ganun na. So, actually, yung first na makakalabas dito is yung last na sasakyan na nag-park. Hindi pa makalabas yung first dito. Ang tawag dito sa technical, last in, first out. Last in, first out. Last in, first out. Yan ang tawag dyan. Sa condition na yan. Pero sa typical, ito kasi is malabo na may mga ganitong ina-analyze. Madalas, drive-thru, example drive-thru, gasolinahan, intersection, sa toll booth. Kung saan ay kung meron tayong dadaanan na entrance, tapos ito yung kalsada, lalagpasan natin yung gate na yan. Let's say, toll booth, magbabayad ang sasakyan dito. Ito, arriving dito. Arrival area dito. Arrival. Then dito, departure. Dadaan ang sasakyan, magbabayad dito, then exit. Dadaan ulit ang sasakyan, babayad dito, exit. So, pipila sila dito. Then, aalis sila dito, depart. Mag-iintayan sila dyan, hihintayan, okay? So, ang tawag niyan, first in, first out. Ibig sabihin yan, ang unang sasakyan na makakarating, siya din ang unang makakaalis. First in, first out. Kung akong tatanungin nyo, bakit kasi may mga ganito pang technical terms? Actually, ginagamit lang to pang tawag. Pero practically, personally, walang kwenta. Saka na lang muna, saka natin makita kung magagamit ba sila o hindi. Pero well, kitang-kita naman na siyempre ibang analysis ang ganitong nagpa-park sila sa mahigpit na parkingan para yung last na makakaalis. Tapos siyempre iba din yung analysis pag yung makakarating na first, siya din yung unang makakalabas, di ba? Siyempre, obviously, parang ganun lang. Kaya kung titingnan niyo yung libro niyo, may ma-encounter kayo na LIFO and FIFO. Ganun lang yan. Pero practically and personally, walang kwenta yan. Okay? So, guys, ang mga terms na ginagamit dito ay arrival rate. Ang arrival rate ay yung lambda. Ito yung galing sa Poisson model. Ito ay in terms of vehicle per hour or minute per second, mga ganun. So, arrival rate. Madalas, vehicle per hour, pwede din per minute, pwede din per second. Yung departure naman, pag alis, mu, departure rate.
vehicle per hour. Siyempre yung N, ito din yung number of vehicles. Tapos yung time, siyempre time interval. Or time lang, basta time. In hours or seconds or minute. Basta, depende na yan. Okay, so bakit nga ba mahalaga na mini-measure ang length ng queue? Kasi, siyempre, sa atin, problema natin minsan na congested ang traffic. Ayaw natin na mabagal ang daan ng kalsada. Gusto natin mabilis para bibilis ang ekonomiya ng bansa. So, for example, ang drive-thru, gutom na gutom ka na, tagal-tagal nilang mag-serve ang mga Jollibee crew. Dapat mabilis ang Jollibee crew waitress. Kaya pwede naman siguro natin masabi na mag-hire tayo ng mabilisan na waitress na magbigay ng mga pagkain or bilisan lahat ng mga nagluluto dyan. Or pwedeng mag-design sila ng technologically or AI na robot na magluluto or scan-scan lang tapos na ang bayad, hindi na cash para mabilisan ang takbo ng bansa. Parang ganun ba? Tulad ng toll booth sa expressway. Means may mga toll booths na by cash, may mga toll booths na by scan tapos na. Dadaan ka lang dun, meron ka nang agad makikitang balance. So automatic nagbayad ka na para hindi ma-delay ang pagdaan ng mga sasakyan at hindi ma-congest ang mga sumusunod. Di ba? Okay, I hope you got the use of queuing theory para mapag-aralan natin kung bakit bumabagal ang mga sasakyan sa pagbabayad lang or sa kung ano man ang ginagawa nila sa sa gate, di ba? Sa checkpoint, mga ganun. Para ma-automatic sana. Para alamin natin ano ang salarin, bakit babagal, and gawaan natin ng action. Okay? Kaya natin mini-measure ang delay, something, ang delay ng vehicles, ang length ng queue. Makikita niyo ang use nito mamaya sa example.